Narito pong News TV Quick Response Team sa may bahagi ng Araneta Avenue, Quezon City, kung saan kanina nga po sa kasagsagan ng malakas na ulan ay ilang bahagi nito ang binaha at hindi bababa sa hanggang baywang ang naranasang pagbaha dito ng ilang mga residente at mga motorista dahilan upang yung mga sasakyan ay mabulagan ng tubig baha na yan. Ang pangunahing dahilan po ng pagbaha ay itong pag-apaw ng mga creek na nakapalibot po dito sa area na karaniwan. Ito yung talagang nagpapabaha dito sa kabaan ng Araneta Avenue. Tumaas din kasi ang ilang bahagi ng ilang tubig o ilang bahagi ng creek o yung tubig sa creek dahilan upang pabahain yung ilang mga lugar. Sa kuha ng trafika, makikita ang lalim ng baha sa kabaan ng kalsada. Kita rin ang ilang sasakyan na nalubog sa baha. Sa kabila ng mataas na tubig, may mga truck na mga lumusong. Ang maliliit na sasakyan naman, pinili na lang na hintayin humupa ang baha. May mga pasaherong stranded pero merong ilan na pinili din ang lumusong sa maruming tubig. Pero sa pagkakataong ito, matapos nga po na humupa ang mga pag-ulan ay nasa maayos na kalagayan na ulit itong Araneta Avenue at madadaanan na. Parang normal na nga po ang traffic flow dito sa ngayon at wala nang problemang kakaharapin ang mga motorista. Pero sa kabila po niyan, kasama po natin si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations ng MMDA para alamin po ang ilang mga lugar kung meron pa silang namomonitor na ba. Attorney Carlos, magandang hapon. Magandang hapon, Jiggy. Sa monitoring po nyo ngayon, kumusta po? Ayos naman po kasi as of 2:05 p.m., lahat ng mga reported na binaha kanina humupa na lahat. Opo. So talagang yung paano po ngayon, back to normal po yung mga daloy na traffic po? Back to normal na CR. Kinol off na po ang government workers, pati yung mga pasok sa mga eskwelahan. And because of that, lifted ang number coding ng MMDA. Kaya yung mga tao po, naglabasan na, mga motorista lalo na. Dito ba sa pagbaha na biglang ito, kumbaga parang naging index ba ito o parang magiging reference din ng MMDA kung saan talaga uunahin po yung mga areas na parang declogging at paglilinis po? Tama po kayo, hindi lang po yung para sa mga declogging namin but also yung aming response sa mga rescue teams at saka yung aming flood composite teams. Gaya po ngayong gabi, talagang deployed na po lahat ng mga tao namin just in case magkaroon pa ng malakas na pag-ulan pagkatapos nitong kaninang umaga na naranasan natin. Po yung deployment to, mga ilang kawani po ng MMDA, dineploy po nyo para dito? Doon sa aming flood composite teams, meron tayong mga 250 scattered in different area sa may Araneta Katala dito. Opo. At bukod dito kay Egay, meron pa pong ine-expect na mas malakas na bagyo. Ano po ang gagawin nyo rito? Kaya nga tuloy-tuloy na tayo ngayon, hindi lang po isa pa, may isa pa. Dalawa pa ang ine-expect natin ngayong July na mas malakas na mga bagyo. Yung mga flood control projects, kumusta po yung sa panig ng MMDA? Sa panig po ng MMDA, nakita po namin ang epekto ng aming upgrading ng mga pumping stations. Bumilis ang paghupa ng mga baha, lalong-lalo na dito sa may Manila area. Napansin po natin, wala po tayong nakitang pagbaha dun sa may Espanya. Dahil nga po mabilis ang response ng ating pumping station na mayroong 25% increase in its pumping capacity. Okay. Dito sa ganito mga advisory na malakas sa pagulan, paano po nagde-deploy din na kayong mga rescue boats o rubber boats po? Yes, naka-pre-deploy na itong mga rubber boats natin. Kasama po sila doon sa ating mga composite teams. Okay. Bilang panghuli po, ano pong abiso niya sa mga kababayan natin? Abiso po natin sa kababayan natin, lagi po tayo maghanda sa mga ganitong klaseng pag-ulan. At kung kaya naman po natin linisin yung ating mga drainage, mga gutters, tayo na lang po dahil konting linis lang ng ating mga drainage, aagos na po yung tubig baha. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations po ng MMDA.